Hi guys! So, kung bago pa lang kayo dito sa podcast ko, it's me again, Saan Rosmely lahat? Tabelon. So, may bagong guest na naman tayo. So, she's a business owner, a mom also, and introduce na natin siya, si Celine! Say hi naman Titingin dyan! ang daming camera. Charot! Yeah. Say hi naman dyan. Hi! Okay. Ay! I like that. Ang dami kong girl. Gusto mo to, di ba? Oo. Yes, so ayun na nga. First question, tell us about yourself. When did you arrive here in Canada? And about your kids? What do you do like as a businesswoman? And we start from there. Ba yan, daming tanong. Ang daming editing nito. Okay. Baka yan palang iyak ka na. Naiyak na ako. Hindi, joke lang. Paano ba? Tell me about yourself. Yeah. Hi, I'm Celine, but you can call me XY. Okay. I'm a mom of 2. I'm a breadwinner and a single mom. Okay. And I'm doing lashes. That's my business. And then I came here in Canada April 2010. Okay, that was like 15 years ago, 15 right? years ago. Yeah. Pagdating ko dito, wala talaga akong alam. Yeah. Kahit na magluto sa rice cooker tsaka sa washing machine. That's so hard, eh? Oh, super. Hello. Then how did you navigate the life here in Canada? Wala kang as a choice new kasi- immigrant, diba? Diba yung may mga choice para lang sa mga taong may pera or comfortable sa buhay. Yeah. Kasi kami noon, wala na talaga kaming choice. So I have to be here. Wait, nung pumunta ka dito, is it like a contract worker or may kumuha As a contract sa'yo? worker. As a Okay. contract worker. Pero Okay. hindi sinasadya lahat yun. Okay. Kasi I was doing business sa Philippines, mga Thailand clothes. And then, Oh, okay. Was it Tapos- online or? No. As in talagang dinidistribute ko siya sa mga friends ko. Okay. Na alam kong parang manager or supervisor, yung mga ganun sa Yeah. company. Dinidistribute. Tapos, may work din pala ako nun as a wine steward sa isang restaurant. And then, nung dumalaw lang kami sa, sorry pero kasama ko yung ex ko noon. Yeah. Oo. Yun yung business nila. Nagpapadala sila ng tao going here. Oh, okay. Oo. So parang tied up sila sa mga food chains. Ganun. Tapos ang parang pa-thank you or pa-give back nung may-ari nun is to give, parang he gave us LMO. LMO pa nun, hindi LMIA. okay. LMO pa lang nun. Tapos pati ako nakakuha. Tapos hindi ko siya inaasikaso. So it's really like unexpected, right? And then what Kasi happened parang next? 3 months na lang mag-expire na yung LMO nun eh. Nung na-realize ng parents ko na, bakit hindi mo i-try? Kasi nga, alam mo yun, our business is, yung iba, parang going down, ganyan. So, naalala ko, January yun eh, na mag-expire. Tapos, November ko inayos. Okay. Hindi ko makakalimutan to ha. Kasi December 7 dumating yung visa ko. Oh. Yeah, I was crying kasi maiiwan ko yung 2 years old ko na baby. That's hard. Yeah. Tapos April ako nakaalis. What made you decide that, okay, I'm gonna push this? Diba? Like, I mean, like, may mga maiiwan ka, pero like, I wanna choose this route in exchange sa mga maiiwan ko dito sa Pilipinas. Kasi Was life in nafe-feel like- ko na yung hirap ng buhay. Okay. Kasi hindi naman kami ganun eh. Mm-hmm. Like, meron kaming mga kasama sa bahay. Tapos, I change my wardrobe or yung mga outfits ko every 6 to a year. Like, Yeah. pinagsha-shopping ako. Come to think of it, 700 pesos ang baon ko every day. Yeah. Tas updated ang phone. Tas ngayon parang nahihirapan na yung parents ko ibigay yon yung mga ano. Yeah. Pero instead of me na being, hindi nyo kayang ibigay then magiging rebelde ako. Hindi. I started the business. May mga naipon ako from my baon and all. I started the business and then sometimes kasi it's gonna be falling apart everything eh. Yeah, Nabuntis, alam mo mga ganun. Yeah, sometimes may mga problema na hindi mo inaasahan, but you have to deal with it. Masunurin ako sa magulang
Yeah. Bakit? Yeah, bakit nga? Well, your parents must be so proud of you. Sabi ng Diba? tatay ko, pagka-graduate mo, pwede ka nang mag-overnight without kasama or pwede mo nang gawin kung anong gusto mo. Yeah. So, yung So you first did. overnight kong legal, doon ako nabuntis. Diba? Pero pinanindigan ko naman yun. Yeah. I started the business, everything, para lang mabuhay yung ano. And then, yung negosyo ng parents ko, isa-isa na bumababa nun. Okay. So how was it now? Wala na. Okay. Wala na. When I came here in Canada, parang isa-dalawa na lang. Yeah. So that's why parang you stand up for them, for your family. Oo, para oo. supportahan din, di Oo. ba? And tulungan din whatever like struggles you've been like through that Yeah. time, di ba? Yeah. Parang inako ko na. Yeah. Hindi ko sinasabing mabuti akong anak or perfect. Nakakapagod din talaga. Nakakapagod. Pero yun yung, sabi ko, wala na, ito na yun eh. Yeah. So lahat ng trabaho parang pinasok ko na dito. Mag-makeup, mag-bake, lahat. Yeah. Pero like, let's move na nandito ka na sa Canada. Nandito ako sa Canada. Yeah. Yung first day mo, and you mentioned that was like 15 years ago, right? How was it, yung pag-enter mo dito sa Canada? For sure may makasama ka kasi sabi mo nga, di ba? With your, LMO? LMO. Yeah. And stuff like that. So, kamusta naman yung experience mo that time? When you Mahirap first land here kasi- in Canada. Mahirap kasi hindi ko talaga alam kung anong gagawin eh. Yeah. Being a front counter attendant, yun yung nakalagay dun. Hindi ko talaga na-experience ang ganun. Parang sumabak ka na lang sa mahirap bigla. Oo. Yeah. And Parang a culture year, shock and everything, kasi diba? parang kumakain, parang lang talaga, frozen foods lang. Kasi hindi talaga ako marunong magluto eh. Yeah. Kahit rice cooker, hindi ko nga nahawakan yung rice cooker, ganun. So, dito na lang talaga lahat. Grabe. Paano mo Pati pinanggaling yung sarili mo sa status na gano'n? Yung hindi ka marunong magluto, ni rice cooker, hindi mo alam. Like, ano yung mga ginawa mo na steps na parang, or nagpabago sa'yo na, okay, I have to do something with this one. Kasi parang, puro na lang frozen food yung kinakain ko. Hindi, nagda-diet naman talaga ako ever since kasi tabain ako. So, okay lang sa akin na hindi Okay. ko makain. Yeah. Pero hindi lang ako marunong maglinis. Siyempre, may mga kasama ka na Yes, sa bahay. hindi ka nasanay from the beginning, di ba? Oo. And then, nung napunta ka dito, parang biglang bago lahat. Like, yeah. Sobrang hirap kasi hindi talaga wala akong alam maglinis ng bahay, mag-isa washing machine, ganun. Wala rin ako sa pagluluto. Wala talaga akong alam. Yeah. So, I have to talk to my parents online kung paano gawin. Tapos, yung mga kasama ko pa sa bahay nun, hindi ko sila kakilala, di ba? Yeah. Pero, parang, kailangan mo tong gawin, maglinis ka ng banyo. Yun yung haters ko. Hindi ka talaga ako naglinis ng banyo. Sa mga closest friends ko, alam nila na ako Ayaw mo naglinis talaga ng ng banyo. banyo. Yeah. Well, Tapos yun yung binigay sa akin. Sometimes, not sometimes, talagang God can talaga flip everything. I agree. Yeah, Yeah, he can move mountains. I believe that. exactly. Yeah. Like, He knows I don't wanna wait. Ayoko nang inuutusan ako. Yeah. Yung, alam mo yung ganun. Yeah. Yung paano ka lang, baby girl. Pero- Ending yun yung ginagawa mo dito. Hindi. Server ka, mag-aantay ka sa order nila. Yeah. Tapos You ayaw have to mo deal na- with the customers if they're rude. Tapos, ayoko na nag-aantay pag sa sasakyan. Paano Tapos mo sa hinandle bus. yun? Yung mga hardship from the beginning na nandito ka sa Canada. Lagi kong iniisip lang na ayokong magutom yung magulang ko. Tsaka yung anak ko nasa Pilipinas. Kaya yung kaartehan mo, nawala talaga. So, hindi mo na ginawa yun for yourself. You did it for your family and your The son. whole time. Yeah. Yun. Yun yung goal ko lagi. Puro pamilya. Ganun. Yeah. If you were to tell something sa sarili mo that time, like, alam mo yun. As a Dali lang, may baon breadwinner. akong tissue dito kasi alam kong nandito tayo. Kala mo, hindi ako ready Yeah. Masisira yung makeup ko by Flora May. Yeah. Ano Yeah. pa? Sobrang hirap. Tell us, ano yung mahirap sa'yo that time? Alam mo yung minus 50 na sa Red Deer, naglalakad ka. How many minutes And then, that is na paglalakad? And then binibigyan nila yung mga bagong contract worker ng split shift. Tapos ang hirap ng bus. Yeah. So you have to walk.
How many minutes ka nag-walk sa snow? With minus 15 to 20 minutes. Oh, Papunta pa lang yun, tapos pabalik. yeah. Tapos babalik ka na naman kasi split Tapos shift. parang iniisip ko nun, ba't parang di ko kaya? Tapos wala pa akong data nun, parang kailangan ko pa mag-connect sa wifi. Yeah. Pag-check ko, minus 50. Kaya pala hindi ko kaya maglakad. Hindi ka kasi aware, di ba, dati? Like, susuungin mo lang, tapos parang nandun ka na ang lamig pala. Oo. Yeah. Grabe yun. Yun yung mga paghihirap ko na Gaano katagal yun na dinanas mo? Like, 9 months naman. yeah. Tapos parang sinasabi nila sa akin na parang, may contract ka. Kailangan magstay ka dito ng 2 years, ganun. Pero syempre, kung may contract ako, may rights din ako Yeah. to quit, right? Yeah. At least you Find know your another. rights. Yeah. Diba? As a contract worker, then I have the right to find another employer kasi this one is not working out for me. Okay. Mm-mm. Yeah. So, mahirap maging contract worker. Yeah, kasi Super hawak ka hirap. nila diba? Hawak ka nila, pati pagdi-day off mo, ganun. Yun ang mga tiniis. So, feeling mo noon, parang, yung mga rights mo ba, parang hindi valid that time kasi, alam mo, sila yung nag-process ng papers mo and everything and sila yung employer mo that time? Oo, Were you feel neglected that time as a contract worker? oo naman. Yeah. Kaya nga nag-quit ako eh. Like at some point. Ano Pero yung may feeling mga mo na tao hindi- talagang tumulong sa akin. Kaya nagpapasalamat ako doon. Yeah. Yung parang pinupush nila ako na parang, hindi, basahin mo to, may rights ka, ganun. Okay. Tapos, Yung mga options mo, no? Kasi sometimes tayong mga Pilipino, alam mo yung sinasabi nila na, okay na yan. Diba? Okay na yan. Magtiis ka. Magtiis ka. Kasi diba? ano ka, contract worker Yeah, ka. you have to settle for less. Kasi nga, sometimes you don't know kung gaano kalaki yung saklaw ng rights mo, diba? pero talagang darating sa point na parang, hindi na to tama. Okay. When did you realize that na hindi na pala to tama? Yung binibigyan ka ng split shift kahit hindi naman kailangan. Okay. Yeah. Just because, 'di ba? May mga power tripping na nangyayari pag contract worker ka. Yun ang ginagawa nila. Sa, Pwede namang isang tao lang gumawa ng 11 to 7 na shift. Bakit mo pa i-breakdown? I agree. So, 4 na beses ka maglalakad ng 20 minutes sa lamig. Yeah. Yun yung sinabi ko. Tama na. Tsaka may mga rules sa bahay dati na parang parang napaka-unreasonable. Yeah. Ako yung taong dapat reasonable lang lahat ha. Para katanggap-tanggap. Yeah. Kasi pag binasa mo yung rules, parang, parang yan. Yeah. So, paano mo nahanap yung mga tao na nakatulong sa'yo that time? Kasi someone might be experiencing the same thing, di ba ngayon? Pero ibang timeline lang. Na pwedeng, alam mo yung makatulong sa kanila. Yung loss na, kanino ko ipagtatanong, wala naman ako kilala dito sa Canada. And sometimes people might just take advantage of you. Di ba? Mukha man talaga ako hindi madasalin, pero talagang, for me, God is really good. I believe in God. Yes, yeah. May mga tao talagang darating, kahit 10 mali, may isa doon tama. May isa doon talagang lagi nag-a-advise sa akin. Okay. Na you have to do this one. You should do this one. Okay. You're not going to stay here. So basically, ang kinakapitan mo lang dati is si God. Tsaka kasi I met my closest friends and parang long-time friend dito after 1 week pa nun eh. Okay. Si Sherilyn yung una kong kaibigan. Okay. Dito. Kasama mo din siya dati sa work? Hindi. Okay. Nagkakilala kami lagi ko sinasabi sa lahat na parang siya yung first friend ko talaga ever dito sa Canada. Yeah. Yung nagkakilala kami, parang nagkakagano na ba kami. Pero friends, naging close kami. Siya yung naghahatid sundo. Mahirap ang tanda, di ba? Yeah. Parang dito, ang hirap mag-drive. Lahat. Madali yung transportation, pero mahirap, di ba? Makakuha Mahirap ng- pa din lahat. Mahirap pa lalo din pag nag-uumpisa ka pa lang. Ultimo nga yung kung paano paparahin yung bus, hirap na hirap ako nun. Titignan ko pa si Kuya, anong ginagawa niya? Paano niya ito paparahin? Pero, yun nga, may mga tao talagang kahit Yeah. 10 mali, may isa, dalawa doon tama. Para Amazing. Yeah. You always have to believe that you should be with the right people. Kasi kung hindi, kahit tama ginagawa mo, mali sa kanila. Yeah. Tanda mo yan. Okay. Huwag mong kakalimutan. Sulat Tandaan mo. niyo daw yun, guys. Sulat niyo yun.
Totoo yun. You have to be with the right people The right daw. people talaga. Yeah. Pero hindi mo naman masasabi kung sino right o hindi, di ba? Unless you experience them talaga. Hanggang dulo. Yeah. Dapat ma-experience mo sila hanggang dulo. And dapat dumating ka sa hardship. Kung hindi ka dumating sa Hindi mo hindi mo makikita. matitest eh, 'di ba? May mga test din talaga kung kailan magstay yung friendship nyo and kailangan ng lagyan ng boundaries. When did you get your PR? Sa 15 years na time frame na yon. 8 years. Oh, was it a hard battle? Ano yung mga nangyari sa 8 years na yon? Kasi yung iba like they process it like instantly. What took it like, ano yung nangyari sa 8 years na yon? Like, paano mo na-process? Lahat na ng tao PR na. Sa totoo lang. Okay. Hindi ka ba nawala ng pag-asa that time? Na parang in comparison sa other people na, oh, sila ganito and then yung sa akin hindi ko pa nakukuha. Believe it or not, hindi talaga ako mahilig mag-compare. I love that. Yeah. Kasi I believe in my own time. It may be slow sa akin. Sa inyo, 8 months, nakuha nyo na 1 year. I'm gonna have my own time. I love that. Yeah. Eh kung hindi May talaga, di kanya-kanyang hindi. timeline talaga. Yeah. So sa 8 years na yun, sobrang hirap kasi papalit-palit ng employer. Yeah. Dumating pa sa isang employer na touchy siya. Kaya nag-walk out ako. Oh, okay. Sa So, 1, grabe 2, pala. 3, tatlong employer. Yung pang-apat, okay na. Doon ako nagstay ng matagal. How many years? Maybe like mga 8 years with them. Parang Grabe. matagal. Hanggat nag-shutdown sila. Yeah. Tapos nag-reopen. Sila na ba yung nag-help sa'yo sa papers mo? Oo, pero kasi nag-shutdown, di ba? So, like, you have to... Nung nag-shutdown, cancel na yung papers mo nun. Oh, okay. So, you have to redo again yung process? O pag nakahanap ka. I had 2 options before. Okay. Ang hirap sabihin nito. Parang nahihiya ako. Pero I had 2 married. Like, I got married Okay. 2 times, right? Yeah. So the first one, it was very clear na, oh, when we do this one, you're gonna get the permanent and you're gonna get your kid. Remember, Oh, 2 years may- old lang yeah. si Sean, right? Yeah, my baby ka sa Philippines. Yeah. And then, it didn't work out. It didn't work out. Tapos, Hindi nag-workout yung marriage ninyo. But that time, did you process your papers na yeah, for nakaprocess PR? na nga. Okay, nakaprocess na yung PR mo. Yeah. So basically, kung napanood niyo yung Hello, Love, Goodbye, it's the same story. Di ba? Yun yung ginawa din ni Catherine Bernardo. Pero okay. Yeah. Guys, we cannot, alam niyo yun, kasi dito sa Canada, mahirap talaga. And you gotta do what you gotta do. Di ba? Yeah. Yeah. Mahirap din ma-judge. Yeah. So, it didn't work out. Pero ang hindi talaga alam ng marami was I canceled my own sponsorship. Okay. Kinancel mo siya. Well, would you be able to tell us the reason behind it? Kasi they keep on sending me, kasi nakahanap na ako ng employer eh, Okay. para maging independent. Pero nasa marriage ka pa, right? that Nasa time? marriage pa ako, Okay. pero hindi hiwalay na kami. Oh, okay. So you got divorced. Yeah. Yung sa first marriage mo. Oo, yung first And then marriage. siya yung tumulong sa'yo to apply it. And then what happened? And then nakahanap ka ng employer mo na bago na makakapag ano na naman ng PR mo. Ng papers ko Okay. talaga. Kasi we didn't work out. Tapos sabi ko, hindi na. Tapos nung pinaprocess na nung bagong employer ko Yeah. yung permit ko, the government keep on sending me open permit. Yeah. Hindi ko kailangan ng open permit. I need a closed permit. Oh, okay. Para hindi na ako kasama sa application niya ba. Oh, okay. You know? So, nung tumawag sa akin, yung, basta may tumawag sa akin from government, Yeah. they said that this and that, kaya ako nakakakuha ng open permit kasi nga kasama pa yun sa sponsorship mo. Sabi ko, I'm gonna tell you the truth. Okay? Hindi na kami okay. And I don't deserve that. Okay. May bago na akong employer. Ganito. I know the sponsor has the right to cancel this one. Wala akong right. Pero I'm telling you the truth. Hindi ko kailangan yan. Pero hindi ka magpapakahipokrita, 'di ba? Para makuha lang 'yun, 'di ba? Yeah. Sabi ko, meron na akong sariling employer
And gusto ko lang ng close permit with them. I don't need the open permit. Open Okay. permit kasi pag sponsorship, right? Yeah. Ano yung reason mo why did you cancel it? Yung sponsorship mo. Kasi like, you're already there. Like, Hiwalay na kami. Okay, you're hiwalay na, but like, parang, whatever, I'm just gonna continue doing this. Andito na ako sa stage na to eh. Like, konti na lang, nandun Ayoko ka kasi na. manggamit ng tao. Okay, that's a good point. At least alam ng audience natin, 'di ba? That your intention is really clear na nung okay kayo, okay pa na Okay i-process talaga, ko. Pero nung hindi na and then like bakit like feeling mo na ganun na she said na manggamit ng tao? Did you feel that way or did Kasi pag he contract mention worker that? pag contract worker ka dito sa Canada, yun na talagang iisipin nila pag may boyfriend kang, or may boyfriend o magkakaroon ka ng asawa na Canadian citizen Okay. or alam mo yun, permanent resident. Ganun naman lagi yung tingin, di ba? Yeah. Pero kasi ng araw, yung mga oras na yun, ayoko ng kahit na anong related sa kanya. Okay. Kasi pag, hiwalay na, kahit ano pang panghawakan mo. Okay. Oo. Yeah. Parang wala lang attachment or anything. Wala na, ayoko Let's na. just cut it this way. Diba? And then what happened? Diba? You found that new employer and then did it help yung sa papers mo? Or? Oo, next na ako sa parang sa candidate. Okay. Marami kasi dito na Yeah. mga entry. Okay. So talagang hinanap mo din ko ng entry para sa'yo. Oo. Yeah. So kailangan ko maging supervisor, maging ganito, ganyan. Ginawa naman Did it namin work? lahat. Yun yung nakatulong sa PR mo? Or Hindi. you mentioned you have like two diba, options before. Let's move to the next one. Hindi, nag-shutdown. Tapos nun, Nag-shutdown ka naman. sakto nagkaroon ako, may boyfriend na ako nun. Okay. Tapos yung mga friends namin, sinasabi na parang, mahirap na yung papers, ganyan, ganyan, ganyan. Ito next one, parang nag-shutdown yung work ko. Tapos, syempre yung ibang mga tao sa paligid namin, parang, I think the only way is, alam mo yun, magpakasal kayo. Yeah. Total, 1 year and Yung 6 months solusyon naman nila, na kayo, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos nagulat na lang ako, bigla siya nag-propose, tapos ganyan, ganyan, ganyan. Yeah. Yeah. But the family against talaga doon. Oh, yung family niya? Or, okay. Yung family niya. Then how did you handle that? Like, parang kalaban mo yung bungang kanya and then pinush mo pa rin yung pagpapakasal. Hindi lang to about sa papers Okay. Mahal ko talaga tong the second Yeah, one. because you mentioned you were like in 1 year and 6 months relationship, Yeah, right? Yeah. Talagang mahal ko to and pinalitan ko lahat ng pag-aaruga sa kanya. Parang ganun. True. Yeah. Well, can Naka-ready you tell lahat. us more what happened with that relationship? And what happened like with your PR that time? So, yeah, I got the PR and everything. Yeah. Sabi ko nga, ayaw sa akin ng buong family. Then what did you do? Wala, nanahimik lang kami, namuhay lang kami ng So, hindi naman nakibukod kasi ako kayo? yung taong, I'm gonna do this just to prove you this. Ganun. Hindi ako ganun. I have to live my life kasi may mga taong sa akin. You're Magulang still ko. supporting your family and Oo, your kid, right? all the way hanggang ngayon. You mentioned that you were together for 1 year and 6 months, 6 right? months. Yeah. Tapos nag-propose kasi siya. Okay. Oo, Wow. That's so sweet nag-propose. though. That time. Tapos, again sa amin lahat ng family niya. Okay. Kasi, syempre, ando na naman tayo sa contract worker and everything. Alam mo yung ganun? Yeah. Tapos kailangan mo may patunayan muna. Did you see that as a red flag? Sinasabi kasi ng iba, like, alam mo May yun. ina kasi ako sa red flags. Yeah. Sa bagay, hindi naman kasi yung family niya yung pakikisamahan mo, right? It's him naman. So, Hindi ako nag-iisip ng masama sa Okay. kapwa. That's amazing. That's so, yeah. That's so sweet of Ikaw, you. ikaw na lang yon kung gusto mong makagawa sa akin ng hindi maganda. Oh. Yeah. So after nun, tinuloy namin yung kasal. Nakuha ko yung PR. Pero we were very in love. Yeah. Talaga naman. Tsaka talagang I cater him everything. Too. Yeah, so yung 1 year and 6 months as a boyfriend and girlfriend lang yun, di ba? And then, gaano kayo katagal nagsama? Like, di ba? Being married. Tapos, gaano... Parang 6.5. Basta 6 total. years. Oo, parang 8. Oh. Parang ganun. Yeah. Magna-9. Magna-9 na kami na naghiwalay kami. Magna 9 years? Oh, okay. Yeah. And then, gaano mo katagal na ko yung PR mo that time? I think mabilis lang yung PR. Parang mga 1 year. Okay. 1 year something. Na-PR na ako agad. Yeah. Pero, talagang hindi naman niya
limot sa'yo na PR ka dahil sa akin. Oh, okay. May mga ganun eksena. Would you love to share your what is like with that relationship? Like that 9-year relationship? And will you be able to share the audience Medyo mahirap. your Pero experience? he was very helpful with the papers. Yeah. Pero ang pinakamahirap na part is, sasabihin niya sa'yo na tinulungan ka niya. Oh, okay. So may panunumbat. Oo. Yeah. Physically and verbally. Okay. Yeah. May ganong sa kanya. Tapos sabi ko, nakakahiya kasi kasal na ako nung una. Tapos pag nag-fail pa to, paano yun? Yeah. Tapos 2 pa yung anak ko, magkaiba yung tatay. Alam mo yun? Paano na? Tapos bubulungan ka pa niya na, I hope your business going down. Ganun. He can't do it alone. Bubulungan ka nun. Well, kayo pa that time? How did you handle that? I'm gonna wreck you. Ganun. Ha? How did you handle that when you're supposed to be like working as a team, diba? So, Wala eh. Dumating talaga sa na physically siya abusive sa akin, sa tatay ko. Ang huli yung anak kong panganay. okay. Kaya nung kinausap ko lang siya, sabi ko, you have to explain and you have to say sorry, ganyan, ganyan, ganyan. So, nandun na naman siya sa pananakot niya na parang, okay, after this trip, we're gonna be separate ways. And then Okay. that day, kinancel ko lahat ng clients ng gabi. Yeah. Inilabas ko pa siya. Tapos tinapos ko na siya dun. Nagsawa ka na din. Wait, Hindi wait. mo pwedeng saktan lahat Okay, physically. yeah. So yung, Napatawad kita sa akin, yeah. sa tatay ko na kahit masama yung loob ng papa ko. Pero yung panganay ko na nagpakahirap akong kunin dito yan. Yeah. Sasaktan mo ng Sinaktan niya ganun. din. Yeah. Hindi. Is that the main reason why iniwan mo yung relasyon na yun? Oo. Yeah. Kasi yung gabing yun, tinapos ko talaga. Yeah. And So- I know it's gonna be messy. So, like sa past 9 years na yun na pagsasama ninyo, like, kailan nag-umpisa yung pananakit niya sa'yo? Na parang, syempre una, sasaktan ka, 'di ba? Pero, parang, alam mo yun, hindi naman agad na aalis na ako. As a wife, madami ka pang titiisin for the... 2016. Okay. 16. Gano'n na kayo katagal nun, that time? Parang mag-1 year pa lang. Okay. You And couldn't then- imagine. I'm And telling 8 you. years, 8 years yung tiniis mo for that relationship, right? Kasi totoo yun, pag sinasaktan ka, magiging in denial ka. Hindi yung agad, ay nanakit, ayoko na. Hello, boyfriend mo eh. Yeah. Mahal mo siya nun eh. So talagang gagawa ka ng any reason, way out na paniniwalaan mo yung sinasabi mo na, ay nagawa niya lang to kasi nagtanong ka. Ganun. Oh, so parang sinabi mo ba na, may nagawa siguro ako talagang mali, kaya ginawa niya yun. Yeah. Pero kasi, merong mga strikes yun na parang, ay hanggang dito na lang. Yung after nga sa tatay ko parang, inano ko pa sinabi ko pa na parang, kasi naman, ganito. Mahirap nga naman kasi magkakasama ang ganito, ganyan. Yeah. Ang grandparents. Sa isang bahay, Oo, ganyan. pinalagpas ko pa yun. Yun ang finifeed ko sa utak ko. Kaya totoo yun. Kung anong gusto nyong i-feed sa utak nyo, yun. Kaya Yeah. dapat maging wise talaga kayo. Pero syempre, hindi mo nakikita yan nung una kasi nga Hindi. mahal mo. Kasi tinutulungan mo kami sa papel Yeah. Yeah. Tinutulungan niya kami. And So, hindi ka pa PR that appreciative time? kasi akong tao Pag tinulungan mo ako, lalong-lalo na pag sa mga hardest moments or ng buhay ko, I won't leave you. Okay. I won't. Kahit anong mangyari. Pero yung kay Sean, sa panganay ko, medyo... Paano hinandle ng anak mo yun? Yung mata niya hanggang ngayon na nakikita ko, nai-imagine ko ngayon, yung naluluha, tas ayaw tumulo, tas galit na galit. Yeah. Yun yung pinakamahirap sa akin na parang, ay, wala na pala talaga. Hanggang dulo Yeah. sinunod ko siya. Yun yung umuwi yung parents, lahat. Parang punta tayo dito para makatulong sa doctor, sa counseling. Hindi ko kaya yung stress lang ako, ganun. Kaya Sino nagsabi na hindi ko kaya, stress lang ako? siya yung ex ko. So, hindi talaga siya nag-seek ng, you know what I mean, ng advice from a professional.
kung Yeah. ano man yung Hindi. pinagdadaanan nyo sa relationship. So, ikaw lang talaga yung willing na ipaglaban yun. Yung Oo. relasyon na yun. Ako nga willing mag-work ng 16 hours, di ba? Every day. So, lahat gagawin ko para sa pamilya. And that's very, naman. Well, I think wala naman kasing, alam mo yun, I think babae na parang gusto yung broken family, di ba? Lahat talaga ipaglalaban mo, lahat talaga gagawin mo just to save that marriage. Kaya ayoko to gawin kasi para mauungkat lahat, di ba? Yeah. So, parang ang pangit, 2 bata, magkaiba nga yung tatay. 2 marriage, failed. Pangit ng record ko, kumbaga. Diba? Pero, gusto ko lang to gawin kasi parang i-remind sa lahat na parang, oh, you have to stop if you need to stop. Lalong-lalo na pag may physically, and verbally na nangyayaring abuse, Yeah. you have to stop. Yeah. Siya, yun din sinasabi niya, hindi ka na makakahanap. Bumubulong yan lagi sa akin. Ang ganun. Ititi-trigger ka niya. You're a useless mom, ganun. Wala na magkakagusto sa'yo, mga ganun. Magkakagusto sa'yo kasi dahil yung mga, failed ka ng failed sa relationship. Ganun ang mga binubulong niya sa akin. Yeah. You can do it alone. You don't know how to clean the house. Or even washroom, ganun. But look at you now. Diba? Compared sa mga sinabi niya, may mga totoo ba doon? Ito, paano ba explain? Kung gusto kong magstay yung isang tao, gagawan ko ng rason para magstay. Yeah. Okay? Gusto ko mabuo yung pamilya ko na kahit bumibili ka na lang ng hindi naman kailangan or uutusan na lang kita para may rason lang ako sa utak ko na magstay ka. How is that? Kahit kaya ko naman gawin lahat. Yeah. Kaya ko naman lahat eh. Yes. Well, I can, yeah. Nakikita ko naman yun sa'yo, sis. Yeah. Yung kahit ganun-ganun. Parang basketball player tayo sa araw. Yeah. Pag may mga pasok yung mga bata. But at the end of it, hindi ko ginagawa yun para ipakita sa inyo na, parang ganun. Yeah. Kaya kong gawin. Sabi ko sa inyo, hindi kasi ako ganun tao eh. Kakayanin ko. Paano kakain yung mga bata? Yeah. At saka nag-start ka sa mahirap eh. Yeah. So, ano pang Wala mas na mahirap yun. dito? Wala na to. I agree. Wala na to. Yeah. Ang akin lang, gusto ko lang yung mga bata maayos. Maayos Yung kahit nawala ka na ng respeto sa sarili mo, well, at least man lang sa mga anak ko, bigyan mo naman kahit konti. Oo naman. Yeah. Pero kung masasaktan yung mga bata. Kaya yun yung last straw, di ba? Yeah. Yung panganay. Yung mata niya talagang namumuo yung luha. So, what did you do that time as a mom? Na nakita mo na sinaktan siya o sinaktan yung anak mo nung love of your life na sinasabi. Sabi Diba? ko, para saan yun? Yeah. Sabi ko, para saan yun? Tapos sabi niya siya, galit na galit siya siya. Sabi ko sa kanya, Nak, eto sinabi ko, hayaan mo na. Kaya tayo lahat nandito dahil sa kanya. Yeah. Diba? Kaya tayo lahat nandito dahil tinulungan niya tayo sa papel. Laging sinabi? papers eh. Laging Anong sinabi ni papers. Sean sa'yo? Hindi siya nagsalita nun. Yeah. Don't you feel na parang, Pero sinabi ko sa kanya, hinawakan ko yung kamay niya. yeah. Kasi din yung bibig niya. Pero basta yung after ng incident, hinawakan yung kamay niya, sabi ko sa kanya, hiya mo, iiwan ko yan. Okay. Para sa'yo. Yeah. Like, iiwan ko yan. Iiwan na natin yan. Parang hinawakan ko yung kamay niya siya. Tapos nung tinanong ko siya, basta 2 beses ko siya tinanong, sabi ko, gusto mo ba balikan ko para buuwi pamilya natin? Wag na, mami. Okay naman tayong 3 lang. Tapos nandun na ako umano. Na Yeah. parang, sige, tayong 3 Kasi may lang. permission na siya eh, di ba? And then, ayaw mo naman na makita na ganun yung surroundings, your environment nyo. Oo. Lalo na para sa mga kids. Mm-mm. Di ba? Parang pag hindi niya na-figure out ang isang bagay, ayaw niya na may gagawin siyang parang, Yeah. And lahat damay-damay eh. Parang, like, okay na lang ako yung nakukonsume. Huwag na yung mga anak, right? oo. Sobrang hirap nun. Makita. Yung parang niyayakap mo yung buong pamilya. O yung parents mo nandito. Parang lahat nakuha ko. Lahat ng goal ko nakuha ko in 8 years. Sabi ko, ayoko nang maglo-loan. Ayoko nang ganito. Mag-iipon ako ng mag-iipon. Para pag na-PR ako, kukunin ko yung parents ko. Yung anak ko, yung parents ko, bibili ako ng bahay. Nangyari yon in a year. That's amazing. You should be proud of yourself, yeah. Pero after like mga ilang years, within 5 years, everything naman nag-fall apart. Lahat. Yeah.
parang hindi nag-workout yung plano ko. Bawal pala magsama-sama lahat. Yun na yung So parang, what's your biggest regret that time? Maybe makaka-resonate yung mga audience natin na, alam mo yun, oh, she did this and that, and it didn't work for her. nung una kasi hindi ko naiintindihan sa mga parang, yung mga naunang na PR, tapos kinukuha yung mga parents nila, tapos pinapauwi rin within 6 months. Bakit? Di ba ang sarap na magsama-sama? Yeah. Ganun. Hindi kasi talaga pwede. Hindi talaga Yung pwede. indifferences mahirap, di ba? Mm. Yeah, meron at meron kayong pagkakaiba. And meron. Meron silang way, meron kaming way, ganun. Tapos hindi magkakaisa, ganun. Yeah. Pero ang pinaka mahirap kasi na part na parang ako yung gitna ng lahat. Yeah. My parents versus the husband. My son versus Yung husband. hindi naman husband, but in between me and si grandparents niya, doon siya Oh. lumaki, yung ganun. So, mahirap i-disiplina, lalong-lalo na pag may, yung tao nandun, yung nagpalaki sa kanya. Okay. Yeah. Tapos yung plano ko, parang lahat isa-isa. Parang nawala, ganun. Parang sa isang taon, parang umuwi yung parents ko, tapos naghiwalay kami. Sa isang taon lang yun nangyari. Mm. That's so hard. Parang 2 years of like ganito, yung panganay ko, naiiba na minsan ng landas, tapos yung bunso, yung youngest ko naman, naguguluhan. How do you navigate that? Tapos may niraran ka pang business, may mga Full-time clients yung ka pa. business. Yeah. Paano mo nahahandle lahat? Mm. Well, you might wanna share that. Kasi, alam mo yun, kung paano mo hinahandle yung mga bagay na yan na makakatulong din sa audience natin. Kasi yung iba hindi nila alam kung paano gagawin. Like, bahala na lang dyan. Diba? Focus Baka may kasi ako technique ka. May balance talaga ako kahit nung college ako. Yeah. Pwede kong uminom basta pumasa ako, ganun. Okay. So dito, parang iniisip ko na parang bata, pagkain, negosyo. Ganun lang Okay. yung lagi ko iniisip. Tapos wala na akong pakialam sa iba. Kasi kami tatlo na lang eh. Yes. Yeah. So pagising ng umaga, kailangan titingnan ko yung schedule ko. Kailan ako magluluto. Hanggang ganito na lang ganyan. Makikita mo naman sa stories ko, di ba? Lagi ako nagluluto. Yes. Yeah. Oh, kasi, Parang yun yung bonding nyo lagi. kasi sobrang nahirapan ako dito bumili ng pagkain. Ang hirap ng buhay dati. Kaya ngayon all out ako sa food. Sa lahat, di lang sa mga bata, sa mga kaibigan ko, di ba? Kaya yun yung sinasabi ko lagi na, yun yung parang goal ko na magtatrabaho ko para meron silang masarap na pagkain. Hindi nila maranasan yung naranasan ko dito ng 8 years. Kasi kahit dati, may timawag pa nga sa akin, patay gutom eh. Diba? Grabe naman. Patay Totoo. gutom mo. Totoo, patay Wait, bakit gutom. kasi nabihan ng patay gutom? Kasi nasa restaurant ako nag-work, hindi ako makabili ng isang meal. Laging side pasta lang. Yeah. Why are you doing that anyways? Bakit side Malaki pasta kasi lang? ako magpadala. Dalawa Okay. yung... Lahat ng expenses talaga ako. Guys, grabe naman yun. Dapat inalam niyo muna kung ano yung reason bakit side pasta lang yung order niya. Tapos yung mga katrabaho ko, alam May nila binubuhay na... siyang pamilya. Oo. Kung sabihan ka pang 6 patay days. gutom, ang dami mo na Patay gutom pinagdadaan. talaga, totoo. Totoo. Anong ginawa mo that time nung sinabihan kang patay gutom? Like in front of your face? Hindi nila sinabi sa sinabi lang sa akin parang, alam mo kaya kasi sinasabihan pala nila niyan na patay gutom ka kasi hindi ka makapag-order ng ng isang meal. Ganon. Kasi masisira yung flow ng ipon ko eh. Okay. Ganon. Kasi may system ka ng binild na kung paano ko magpapadala, dapat ito lang yung para sa akin, di ba? And then pag kumuha ako ng konti, Baka masira yung flow. yeah. Maano ko mag-ipon eh. Masinop ako sa pera eh. That's Kasi nga, gusto ko maayos yung... Promise ko sa sarili ko na iaahon ko yung pamilya ko. Kasi okay naman kami dati. Hindi kami mayaman, pero okay kami. Yes. Yeah. Okay na okay kami. So, yun yung iniisip ko lagi na kailangan ko mag-ipon para pag ganito, ganyan. Yeah. Which is good. Kaya kailangan nyo mag-ipon palagi. Parang 60% save ko lagi yan. 40% lang yung lagi ko nilalabas. Grabe. O sa finances, paano ka nagkaroon ng disiplinang ganun? Tinuruan ka ba ng parents mo? Or you just figure it out along the way nung nandito ka na sa Canada? Kasi, Natuto. di ba, mag-isa ka lang.
Natuto ako sa parents ko. Okay. All out kasi sila eh. Okay. Tapos Nakita mo na it didn't work well for them? hindi. Okay. Kasi from maraming pagkain, masagana yung buhay namin sa walang kuryente tas walang ulam eh. Okay. 'Di ba? So, ano nangyari? I was wearing like talagang So you figured it out na, ganito yung ginawa ng mom and dad ko na hindi Hindi ko nag-work. gagawin. Okay. hindi pwede. Sa mga anak ko, hindi pwede. Ganun. Okay. Hindi at saka ayoko ng mga sa restaurant na yung anak mo kakain, ikaw hindi ka kakain. Okay. Wag ganun. Kumain tayong parehas ng tuyo. Wala tayong pera ngayon. Yeah. Kung ano lang kaya natin, yun lang gagawin natin. Pag hindi kaya, hindi kaya. Pag may extra, then go. Basta nakasave to. Mag-aaral pa kayo. Ganun yung thinking ko palagi. Amazing. Yeah. Hindi tayo pwedeng puporma ngayon, tas naka-loan pala to. Yes. Hindi hindi pwedeng ganun. Yeah. Dapat extra lang ako. So grabe yung standard mo, 'di ba, sa alam mo 'yun, sa paggamit ng pera. Ang dami negosyo na parents ko eh. Talaga naman bumaba lahat. Just because of their spending, you think? Not spending. They're very helpful and giving to other people. Oh. Sobrang bait ng parents ko. Hindi ba Pero naka- kasi dapat, kahit sobrang bait ka, dapat ang sinisecure mo, family mo muna. And then you can help. Doon ko naman nakuha sa parents ko yung pagiging helpful ko sa ibang tao. Yeah. Dahil nakita ko na matulungin sila, ginagawa ko yun. Pero, wait lang. Kailangan paid yung bills ko, may extra dito, yung savings, ganon. Oh. Tsaka kita tutulungan. Yeah, if I can afford to help, why not help, right? Rather than like, okay, wala nang natira sa pamilya ko, tapos magtutulong pa ako sa hindi pwede. Hindi pwede. Okay, yeah, that's nice. Yeah. My business is like an instrument to help other people. Hindi lang ako ma-post doon. Ma-post ako sa ibang bagay, alam niyo yan. Pero Yeah. sa mga ganun, hindi ko na pinopost. That's Yung amazing. mga tulong on the side from my business. Okay. So real talk naman tayo ngayon. Sige. 'Di ba? Paano mo nasabi na tanga ka sa pagpili ng lalaki? Kasi lagi nag-fail, di ba? Yeah. So parang sinasabi ko na parang, hindi ko, ang hirap kasi sagutin eh, baka ako rin yung may problema or ano. Pero kasi ako yung tipong tao na ayoko ng what if. So Yeah. gagawin ko lahat para hindi ko matanong yan sa sarili ko sa dulo. So natatangahan lang ako kasi may options naman to dito dati, di ba? Bakit pa ito yung pinili ko? Baka mas okay to. Parang Okay. ganun. Yeah. Kasi ilan yung dalawa, di ba? Na wrong, parang wrong move lang. Parang gano'n, na wrong choice lang ako. May pangatlo ba? Baka meron in the future. Who knows, di ba? Next year na po tayo dyan. Yun lang yun. So feeling mo lang talaga mali yung option na pinili mo. Dahil sa mga desisyon mo. Hindi sila yung mali, okay? Baka, Okay. ang sinasabi ko lang, yung sarili ko. Kasi merong red flags, hindi ko nakikita. Ganun. Kasi ayoko nga nag-iisip ng masama. Yeah. Diba? That's true. Nasaktan ka nga nung una, dinamay mo pa yung tatay tsaka anak mo. Diba? Ang tanga. Parang ganun. Yeah. Diba? Wala gusto mo ng buong pamilya eh. Yeah. Tanggapin mo na lang na may mga bagay na hindi para sa'yo. Yun na Paano lang mo yun. tinanggap yun? Sino bang susunod na gustong saktan nito? Parang halos lahat na nasaktan na. Tsaka sinunod ko siya eh. Yeah. Nung sinabi niyang umuwi yung parents mo, pinauwi ko kahit masakit sa loob ko. Oo, kasi feeling mo maayos pa nun yung relationship. Diba? Tapos lahat parang nag-hope na, baka maging maayos na, ganyan. Hindi eh. Yeah. May mga pang dumating na nagwawala, ganun. So sabi ko, hindi na, tama na to. Yeah. Binigay ko na yung gusto mo eh. Gusto ko lang ng buong pamilya, hindi mo mabigay. So, okay na. Okay lang kami tatlo. Yun na yung tanggap ko na parang, okay na kami tatlo. Silang dalawa na lang, okay na ako. Sa mga past relationships mo, ano yung pinaka nasaktan ka na sinabi nila sa'yo? Or yung pinakamasakit na salita na narinig mo sa taong mahal mo? Wala. Bigla na lang siyang nawala. Isa sa mga past relationships ko, yun yung masakit.
Na Okay. hindi siya nagsalita. Bigla Okay. siyang nawala. Ganun. So, grabe, ang dami mo ding na-try sa mga relationships na parang, okay, nung una, may abusive, tapos ngayon naman, yung iniwan ka ng walang pasabi. Paano ka nagkalakas ng loob para harapin yung heartbreak na yan? Last, ano na din kasi yun eh. Hindi kasi ako nagbibigay ng chance sa mga ex. So, ito siya lang yung pinagbigyan ko. Yeah. Baka kasi, ito na yung right time for us. Ganun. So, sobrang siguro, takot niya na ano. Kasi, convenient yung buhay niya eh. Yeah. Baka pag napunta siya sa akin, hindi niya pwedeng gawin yung mga ginagawa niya. So, bigla na lang siya nawala. Yeah. 7 hours, di ko alam kung nasan siya. Kala ko na heart attack na siya eh. Oo. Okay. Na I just found out, bumalik siya. Like, nasa bahay na siya. Hindi man nilang walang pasabi, wala lahat, wala nang communication hanggang Wala nga. sakit naman yan. 7 hours, yan ah. So, kung babalikan mo yung sarili mong version noong in love ka pa, anong sasabihin mo sa kanya ngayon? Girl, mag-isip ka kung tama itong ginagawa mong desisyon. Kasi I believe you have to, to marry your best friend talaga. Yes. Diba? Yung makakasama mo na, hindi yung parang bare minimum lang. Yung, ito lang kaya niya ibigay. O yung Kasi nagsisettle in love for... ka eh, bulag ka. Yeah. Diba? Yeah. Blinded ka. Kahit anong ipakita sa'yo, okay lang sa'yo kasi mahal ko naman siya eh. Yun naman yung importante, Yun yung naman ang mahal ko siya. importante. Pero hindi niya naiisip na kailangan pala financially stable ka. Maganda yung goal niyo sa buhay. Together. Oo, together as a team. Yeah. Ganun. Kaya nung sa akin, ikaw naman ang hindi sumama sa plano eh. Ang ganda-ganda ng plano ng buhay eh. Natin. Parang ganun. Yun yung yun yung gusto kong sabihin na parang you should be wiser kasi pag in love ka nga, blinded ka. Diba? Yeah. Mm. Siyempre, like, yung mga past relationships mo, alam mo na yung mga red flags for sure. Oo. Diba? Kaya And ngayon, natuto pag ka may na. dumadating, natatakot ako, ay, parang ganito to. Ay, ayoko na. Nakita ko na to dati. Ay, nakita ko na to. Ay, hindi ko nakakusap. Nagsiset ka na ng boundaries. Oo. Kaya poprotektahan ko na ngayon yung sarili ko, yung peace of mind ko. Oo. Kasi nakita ko na to dati, alam ko na kung saan pupunta to. Oo. Ay, archive ka. Ganon. Oo. At So, least sobrang grabe yung takot learnings ko mo. ngayon. Yeah. Diyan lang kayo. Bahala na kayo dyan. Yeah. Mm-mm. So, sobrang hirap ng mga pinagdaanan ko. Tingin mo, magmamahal ka pa ulit? Mamahal ako ulit. Hindi ko pa talaga masasagot yan. Wala pa talaga ako dyan. Yeah, okay. Napaka-showbiz, no? Pero totoo, kasi sobrang sakit, hindi mo na alam paano ka magsisimula ulit, magtiwala sa isang tao. Partner mo to eh. Dapat kasama ka niya. Magkasama kayo hanggang dulo. So, dapat, hindi dumadating sa tinulungan kita dyan. Ito, ganito. Yeah. Ganun. Wala eh. May buybuyan sa effort, right? Mm-mm. Kasi para sa man ka nag-e-effort at the end of the day. Oo. You're doing it for your family. Family. Yeah. That's the hardest part for me when I'm family tayo, tayo, ganun. Don't you see it na parang kinumpetensya ka niya? Yung sa previous relationship mo na parang, she's doing better than I am. So, it might be that. Alam mo yun? Well, I was pushing him to do better. Yeah. Pero nandun siya sa punto na parang, ano ba yung sinabi niya? Na, I'm okay doing this. Ganun. Okay. So, yung mga pagkukulang ng financially or ako na yung Kaya nga everybody was asking me, why are you working 16 hours in a day? Yeah. Because I'm trying to covering something na para lang magstay yung family. And that's hard. That's hard, right? Na dapat yung babae inaalagaan, minamahal. Yeah. And mo yun. Ganun talaga. Parang ikaw na yung tumayong both para sa inyong dalawa. Oo, nakakapagod din. Tapos wala ka pang makuha. Hindi, hirap magsalita. Well, makuha na. Like hindi mo alam,
Saan ba siya magaling? Like, okay, nakatulong ka sa papers, pero kulang sa diskarte. Or Ganun. even effort sa family, I think. Ganun. Okay. May part ba na sa puso mo na hindi pa fully healed? Anong kwento ang dala niya? Tingin mo sa part na yun yung hindi pa fully healed? Saan doon? Sa past relationships mo? Tanggap ko na kasi kung ano yung ano. Parang lagi akong, kung ano yung ibibigay ni God para sa akin, okay na ako dun. I always look in the, brighter side na nangyayari kahit hindi maganda. Like, nag-fall apart lahat. May negosyo ka, daming nagmamahal sa yung clients. Yeah, 'Di ba? Bakit ka magfo-focus dito? that's Diba? true. May 2 anak ka, kailangan mong pakainin. Yeah. So, kailangan mo every day, you have to get up and be ready sa lahat ng pwedeng mangyari. Yeah. Pero ang galing how you shove in that negative thoughts right away to see the brighter side, di ba? Hindi naman ganun kadali. Parang tatanungin mo muna, ba't ako? Ang hirap naman ito. Ano to, Lord Combo? Sana Yeah. sinabi mong mahirap yung mabuhay. Di sana naging semento na lang ako, di ba? Yeah. Kung patatagan pala tong buhay na to, di ako na-inform. Nandun din sa mga kaibigan ko. Yeah. Mga kaibigan ko yung mga nakakatulong din sa akin na ano. They're your support system. Oo. Wala akong pamilya dito eh. Yeah. Meron Yeah. isa, kararating lang. Pero the whole time, wala akong pamilya. Yung 2 bata lang, tas ako lang. So yung mga kaibigan ko lang, punta sila sa bahay, spend time with me. Tapos parang, bakit nga ba ako magpo-focus dito sa isang bagay na to na hindi maganda? Yeah. Andito naman tong mga taong magagandang mga like, they're helping me all throughout. Yeah. And it's not helpful as well sa mindset mo, di ba? Kasi ang dami mo nang kailangang i-deal. And then, isasabay ko pa ba tong negative thoughts na to? Tsaka lagi kong tinitingnan lang. Lagi naman payo sa akin, parang bata, negosyo, ganun. Ganun lang talaga ako nakafocus. Ang dami ko Ang clients, galing diba? ng target mo, no? Oo. Bata in focus, or yung Ano business. lang, bata, negosyo, kaibigan, luho. No mo na, ganun. Inom. Okay. What inspired you to start doing lashes? Kasi lashes can make you feel confident. Yeah. 'Di ba? Pag maganda yung mata mo talagang Yeah, lahat. kasi I think yun yung una nilang tinitignan. Oo. 'Di ba? Pag kausap mo yung tao, agad makikita nilang mata mo, buhay na buhay dahil sa lashes. Oo. Yeah. Wala akong idea about dito kasi wala naman akong budget. Okay. 'Di ba? Wala akong budget pang nails, pang lahat. Expensive talaga siya if you're gonna see it na, alam mo, naluho mo like every month. And like, I think it's every 2 weeks, right? That you have to do fill. 2 weeks and then Yeah. na. Pero kasi 'di ba tinagalan ko yung retention ko ng lashes. Yeah. Pinag-aralan ko. But bago ako napunta dito, yun yung first time na niyaya ako ng friend ko na pumunta ng New York. Okay. Tapos sabi ko, "Hay, kapapanganak ko pa lang." Tapos ang hirap. Ang init. So as a makeup artist, alam ko naman paano maglagay ng strip lashes. Yeah. Pero pag mainit, sobrang hirap mag-stick nun. So after ng New York namin nun, I think mga after 3 months, bumalik ako ata ulit ng New York. Yeah. So may isa akong friend, tara try natin magpa-extension. So nandun na yung parang tipong, shit, baka mabulag ako, ganyan. Kasi yung nakikita mo sa social media, yung namamagay yung mata, tapos may mga nana. Oo. Tapos nun, yung unang gumawa sa akin ng lashes, naging magkaibigan kami. Okay. Tapos, alam mo yun, nagtuturoan kami. Tapos sabi ko, hindi ko pa maintindihan nun. Kasi nga first time ko, di ba? Yeah. Sabi ko, sige, go. Basta lagay mo akong lashes, yung yung hindi ako mabubulag. Kasi natatakot ako mabulag. Yeah. Tapos pagdating ko ng New York ulit, sabi ko, pagising ko, ay, ang ganda mo! Yan. Yeah. Ang ganda mo, may lashes ka, ganyan. Tapos pag uwi ko ng bahay, sabi ko, mag-lashes kaya ako. Oh. Tapos nagdasal ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng break sa buhay. Wag yung tight sa pera lagi. Yung Yeah. pagdating ng pera, parang ganito na, ganyan. O kaya lagi kong kailangan mag-work ng two jobs, tapos 2 sidelines, para lang magkaroon ng extra. Kasi gusto ko talaga mag-spend time sa mga anak ko. Yeah. I think yun yung pinaka-importante sa lahat. Diba? Yung time mo with your kids. Tapos sabi ko, magla-lashes ako.
Ganun. Hanap ako agad ng school. Go-getter ako eh. Hanap ako agad ng school. Tapos nag-aral ako. Okay. Wait, di ba, tinanong mo si God, Lord, bigyan mo naman ako. Bigyan And mo, then, hindi ko kasi alam kung ano. Lord, bigyan mo ako ng isang magandang break sa buhay na hindi naman kami magiging tight sa pera Yeah. palagi. Kaya ako magaling magluto na or marunong na ako magluto kasi nga I can't bring them out or sa buong pamilya sa restaurant kasi nga mahal. oo, ako na Kaya lang. nagluluto na lang ako Oo. ng lahat, sushi, pizza, yung pasta, para lang lahat kami makakakain. Yeah. And mas tipid pa. Mas Diba? tipid, 'di ba? Gusto ko naman yung tipong makakain kami, maka-experience lahat kami ng hindi nagtitipid sa ganun. So, bigyan mo lang ako isang break, ganun. Kumbaga sa artista, main role sila. Ako naman, yung trabaho na susustain ko lahat. Yeah. Parang ganun. Yung ba yung may extra. Yeah. Tapos yun, yung pagbalik ko, sabi ko, maganda lashes. Tapos pag ganito ako sa isang buwan, may extra na akong ganito. Kahit, ito, isipin mo sabi ko lang nun, $400 lang na extra. Oh. Na pangkain lang. Ganun. Yeah. Tapos nung, And then, ilan yung binigay niyang extra ngayon? madami nang Yeah. yeah, zero, dagdag. Hindi na natin sasabihin kasi CRA, charot. Hello, ganun. Tapos ano ba nangyari nun? Yun, nakapag-enroll ako, nakapaghanap ako. Binigyan ka ba niya ng sign na, okay, like ano yung realization mo na lashes? Nakita mo lang na nung bumalik ka, ang ganda pala ng lashes, gusto ko na mag-lashes din. Oo, pero kasi dati pa ako nanghihingi Okay. ng magandang break sa buhay. Para lang magkaroon kami ng extrang pera pang ba. Ano yung parang, alam mo yung turning point na, okay, ito yung gusto ko, yung lashes talaga. Yung nagiging parang at peace ako pag ginagawa ko yun. Okay. Yung masaya ako na gumaganito lang. Hindi siya perfect. Hindi straight. Ayoko, ganito, ganyan. Sorry, hindi straight. Ulitin ko. Nagustuhan mo talaga nung una, di ba? Sabi mo nga, inaral mo. Inaral Ganyan, ko okay, talaga on my own. Yung retention, yung fans. I have my own technique kung paano mag-fans. Ang galing. Hindi mo siya makikita sa YouTube. Yeah. Hindi. Siya, sa akin parang, kasi nagpapawis yung kamay ko pag sobrang init, so ayoko siyang hawakan, baka mapunta sa mata nyo. Yeah. So gumawa ko ng way ko na ano bang pwedeng gawin. Yeah. And how long you been doing that for? 6 years. It's amazing. Kasi nang sisimula ako, COVID nun. Oh, okay. So parang, parang mali na naman tong desisyon ko. Parang gano'n. Mali saan? Kasi nag-COVID, nag-shutdown. Yeah. Sabi ko, ano ba yan? Paano ako magpa-practice? Tapos ilang buwan tayong shutdown? 6 months? Yeah, matagal. Oo. So, paano mo inano yun? Like, paano ka naghanap ng mga taong, alam mo, makakatulong sa business mo? Ginawa ko nun, hindi ko kasi ginamit yung COVID as an excuse na hindi ako gagaling Ginamit ko yun para gumaling ako. Yeah. So, gumawa ako ng fans na madami. Ng madaming-madami hanggat gumaling ako gumawa ng fans. Kung paano ko ikakabit, ganun. Yeah. Kaya- Grabe yung grit mo, no? Like, okay, I have to do something. Instead, gamitin mo nga yung COVID, nagpagaling ka. Kasi may mga tao na parang, hindi nag-workout to sa akin kasi ganito. May Yeah. ganito. Sa akin kasi, Full of excuses. COVID naman pala. Anong gagawin natin? Nagluto, nag-bake, di ba? Ng pandesal, Yeah. gano'n. Ginalingan ko ngayon sa lashes. Kaya nung nag-reopen ako by June 2020, Yeah. nag-reopen. Ayun na, boom. Tapos every client, hindi pa ako masaya, gano'n. Kasi ang main goal ko sa negosyong to is to give you long retention. Bakit? Yeah. So you can save your time and your money. That's true. Kasi yung iba ginagawa nila, nililessen yung retention para bumalik sa kanila. Pero no. Diba? Baliktad. Yung quality dapat talaga yung gawa mo and then babalik Oo. at babalik yung customer mo. Yeah. Like no matter what happened, kasi syempre I'm going through a lot There's a Yeah. lot of things going on my plate in the past 2 years. That's why, like ko sinasabi sa mga clients ko na parang, my business is not really a salon vibes. Meron ditong papadyak mamaya. Yeah. Meron ditong sisigaw mamaya. O baka pagalitan ko yung mga anak ko. Kaya hindi ko naman inaano yung prices ko na low ball or ano man. Affordable pa rin sa lahat. Yes. Kasi nga, aside from hindi ko kayang ibigay yung vibes na baka mamaya magulat ka pumadyak yung bunso ko, di ba? Yeah. Single mom Yeah.
So, but at the end of it, the quality is on top. Yeah. But at least you're explaining it to your clients as well. What are they gonna expect, 'di ba? Kailangan ko sabihin kasi, 'di ba? Pero I'm so, talaga, sa lahat ng clients ko, from the very start hanggang ngayon, thank you so much for, talaga, make me fully book every day, every week, every month, every year. Yeah. So, sobrang thank you. Yeah. At ramdaman naman nila nun. Every year, maganda ako magpamigay ng raffle ko. Yeah. And it's amazing naman kasi talaga kasi I experienced it too. It's Oo. incomparable. Yeah. Grabing retention. Matagal. Parang 1 month na nandyan pa rin sila. Hindi kagaya ng iba like 2 weeks, wala na. Lagas na lahat. Or after 3 days, naubos na, Hindi, nalaglag kasi na. takot din yung mga clients ko eh. Pag di nila inalagaan. Like parang, alam nilang hindi ako masaya. It's amazing. Kaya kailangan So basically, it's your art. Oo. Yeah. That's how, parang doon mo makikita na mahal ng tao yung ginagawa niya. Ramdam nyo naman. Yes. Yeah. Ang galing. Na gusto ko yung ginagawa ko. And kahit may sakit ako, pipilitin kong tapusin ng maganda. Yeah. Tatapusin pala ng maganda. Grabe din yung mga actions mo, no? Yeah. Parang mas unahin mo yung action mo kaysa excuses. Oo. Ang galing. May accountability ako eh. Saan mo nakuha yan na, do you like, alam mo yun, ino-audit mo ba yung sarili mo na, maybe nakuha ko to sa mom ko or dad ko, like, paano ka naging ganyan na mas accountable ka sa action mo rather than your excuses? Nakakahiya kasi pag nahuhuli ka nagsisinungaling. Sa totoo lang. Yeah. Kaya parang sabihin mo na lang ngayon. Yeah. Nagawa ko to, sorry. Hindi ko nagawa. Hindi ko ginawa. Ganun. Yeah. Pero I'm so, parang apologetic na, sorry, nagawa ko eh. Pero kailangan mo harapin. For Yes. example, yung nabuntis ako kay Sean. Yeah. Kaka-graduate ko lang na ng accounting. Yeah. Pero dahil pinayagan ako ng parents ko na mag-overnight, tapos nabuntis ka, tapos yung mga negosyo mo is, yung negosyo ng parents ko, isa-isa na bumabaksak. Instead of me, ano bang solution doon pag ganun? Mahirap ang buhay. Abortion, right? Yeah. Hindi. Ginusto nyo to eh. Yeah. Diba? Panindigan natin to. That's true. So, nagtrabaho ako. May trabaho ako. May main work ako nun. Tapos, nagbebenta ako ng damit. Yeah. Tapos, pati parang fried noodles nun, pinasok ko na din. Ganun. Kailangan yun kasi accountability yun eh. Ginawa mo yun eh. Yeah. Diba? Because not all people has that, sense of accountability. I think it's another skills talaga na kailangan mong matutunan in life. 'Di ba? Kasi yung iba like, hindi, okay lang yan. 'Di ba? Yung hayaan mo na. Yung mga ganong bagay. Kasi, di paano- naman sa masyado akong matapang. Yeah. No? Kaya nga sabi ng close friend ko, mag-breakdown ka kasi para tumigil na. Nakikita kasi ni Lord masyadong matapang. Oo. Masyadong matapang. Sabi ko, hindi naman masyadong matapang. Kaya ayoko lang talaga nagpapakita ng mahina ako. Kasi yung mga bata. Okay. Yeah. Kaya kailangan sa bahay namin, parang, hindi. Kainin mo yan. Ganon. Sayang yan. Mahirap maghiwa. Ganon. Mahirap magluto. Kainin nyo yan lahat. Ganon. Yeah. Or Pero even syempre, at back of my mind, kayong mga bata, parang ganun. Pero, tough love ako. Hindi ako pwedeng basta parang, ay, gusto ko. Ito gusto ko. Hindi, kainin mo yan. okay. I think siguro dahil sa experience mo na din na from the beginning talaga na-experience mo yung hardship. Kasi I believe that nagiging matapang ang tao, like kakayanin mo lahat when you experience hardship. And from the beginning na nagland ka dito sa Canada, when you mention kung paano mo hinarap lahat, paano ka natuto sa buhay dito, it's amazing. 'Di ba? Amazing and mahirap talaga. Yeah. Dito sa Canada. Hindi ko nga makita yung sarili ko na maglalakad ako ng 20 minutes sa -50 na snow. And then split shift ka pa dati. Kaya nung pumunta ako ng Red Deer noon, I think itong taon lang, parang nakita ko yung nilalakaran ko noon. Naging parang emotion. Ito yung nilalakaran ko dati. Tapos ngayon nakakotse na kami. Alam mo yun. Oh. Kaya lagi ang daming nagtatanong anong feeling mo? Ano yung
parang binago ng negosyo mo? Yeah. Parang bilang ikaw, parang ganun. May nagtanong kasi sa akin. Yeah. Sabi ko, wala. Ako pa rin to. Bank account, maybe. Yun lang yung nabago. Pero ako pa rin yung paniniwala ko lahat. Ako pa rin to. Hindi ko makakalimutan yung mga pinagdaanan ko dati. Yeah. At hindi ko makakalimutan yung mga taong nandun. Yung nawala Yeah. at yung nandun. Will you change a thing? Yun sa na-experience mo from the beginning. Hindi na, okay naman. Okay naman kung nasan ako ngayon eh. This Yun is yung what I prayed importante. for, yeah. Aww. Ang daming taong, alam mo yun, nawala. Pero mas marami yung taong nagstay naman. Yeah. And for sure, madadagdagan pa. Oo naman. Kayo, Yeah. 'di ba? Yeah. The marketing of XY Lashes, ZRM. Yes. Sa inyo. Oh, thank you, sis. Oo. Yeah. Grabe yung pinagdaanan mo. Ang hirap, 'di ba? Sa itsurang to, akala nyo lang akala nyo lang sa social media, inom-inom lang tayo, 'di ba? Yeah. Hindi. Well, I can see where you're coming from. Diba? Mm-mm. Kailangan mo Kung magpakatatag paano mo kasi itaguyod lahat. Yeah. lahat ha. Yeah, from your parents back Oo. home up to here, nabuhayin yung dalawang anak mo. Mm-mm. Yeah. Yung sakit ng ulo na i-imagine nyo. Yung sakit ng ulo, yung hingang malalim. And Pag to deal yun. with your business as well. Running a business and Oo. having kids. May isang linggo na lahat parang nagpa-fall apart. Na, Nagbe-breakdown ka din. What do you do when everything is, alam mo yung feeling mo nagpo-fall apart na lahat? What do you do? sa shower, naiiyak talaga ako. Yeah. Naiiyak ako kasi parang, Lord, ang hirap magtanong, pero pwede bang, tama na? Kasi parang natira yung negosyo, natira yung bahay, yung pamilya, mga bata. Sa isang linggo lang. Yeah. Kaya, And then after nun, okay ka na ulit. hindi okay pero kailangan mo maging okay. Sinong babangon sa mga bata? Ang hirap, di ba? Wala kang kasama eh. Wala kang kasama, promise. Parang wala kang time mag-inarte. Right. Tapos lahat ng clients ko parang, oh, you look so, talaga ba? Parang, hindi mo alam, hindi ka makaligo, hindi ka Yeah. Yung talagang parang tumatakbo ka lang everyday. Yeah. Just to cater everybody. Diba? Tapos parang, ang nun, yung iba hindi ma-appreciate. Ganun. Yeah. May mga ganun talaga na kliyente. Diba? Mga clients, rare naman. Okay. Sobrang Well, I mean like when you say hindi nila na-appreciate. Like saang angle yan? So, Lahat. Our audience. Like parang, syempre mga bata, hindi rin naman maiintindihan yung man yeah, kasi they don't know. Yeah, until ma-experience na nila yung buhay. Pero pag malalaki na sila, diba? Kasi everyday life ko lang, na tumatakbo ka lang. You have to run kasi kakain yung mga bata. But at the same time, you have to run downstairs kasi may client ka na. Good thing, kailangan mong i-remove. Pag ni-remove mo, may 15 minutes ka. Mapapakain mo sila. Kaya minsan yung mga clients, yung mga clients parang, pasensya na kayo, hindi ako nakapagpalit, nakapantulog lang ako. Simula 7 a.m. hanggang 1 a.m. nakapantulog lang ako. Yeah. Kasi walang time eh. Pagkatapos ng isang client, tatakbo ka eh. Susunduin mo yung bunso eh. Yeah. Tapos pagbalik mo, Sinasabi mo nga. papakainin mo siya. Yeah. 'Di ba? Nakita niyo naman, 'di ba? Nakita kayo namin yan. Yeah. Na parang kailangan ko umalis. Tapos pagbalik, papakainin mo. Tapos pag pinakain mo na siya, magka-client ka ulit. Hanggang gabi na. Hapon na kayo magkikita. Kasi magdi-dinner. Yeah. Parang kumbaga sa social media ko kasi, sa platform ko doon, just to show people na, I'm doing lashes, then you can have this lifestyle. Pero Yeah. behind nun, kailangan ko pa ba ipakita tumatakbo ko? Yeah. Yung hirap Hindi ko, na nila yung nakikita yung hirap, diba? Oo, yung iyak. effort mo. Oo, hindi na. Tingnan nyo na lang yung luto ko dyan. Kita naman balance eh. Yeah. Pag weekdays, work and kids. Pag weekends, may konting oras na inom. Diba? Yeah, for Ganun yourself lang. na din Oo. yun. Whatever makes you happy, diba? Ganun lang yung buhay ko. On repeat lang.
Grabe. Mm-mm. Yeah. Mag-isa ka lang. Pero tanggap ko na mag-isa lang ako. Kasi nakaya mo naman eh. Mm-mm. Ba't ka pa magdadagdag ng sakit sa ulo? Mas mahirap kasi yung may kasama ka pero feeling mo mag-isa ka lang. Oh, yun yung mahirap. Dapat alam mo sa sarili mo, mag-isa ka lang. Yeah. So, kaya mo na yan. Mm. Grabe. I think, alam mo yung mahirap maka-catch up sa personality mo. Ah. Lalo pag pabagal-bagal ka. Ayoko na mabagal. Yeah. Yeah. Ayoko na mabagal. Ayoko ng walang Go-getter ako eh. Yes. So, kailangan lahat fast-paced Yes. tayo. So, minsan siguro mabagal yung mga partner ko. Hindi na ako makakatch up. Yeah. Do you believe that? That you might na-outgrow mo sila sa life? Kaya, it didn't work well. Kasi, nandito ka na eh. Andito ka pa lang. I am trying to explain it to you na I have this goal and vision. And then, Nilalatag ko naman eh. Oo. Nililay ko yung cards ko. O ganito. Bago kumuha nito, o alam mo bang expenses nito, ganito, ganyan, ganyan. yeah. Finances kasi, I'm very, Sabi mo, Not masinop ka dyan pagdating sa finances. Yeah. So, mangyayari pa lang, o dapat ganito na pala yung ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Binibigyan ko naman ng chance. Ayaw lang. Okay. So, ang kikilos, ako na lang. Yeah, as long as kaya mo, ikaw na lang. Mm-mm. Yan, strong, ganon. Pero syempre, alam nga, video ko pa ba sa shower, umiiyak ako. That's true, yeah. Diba? Hindi niya na makikita Hindi yun. na makita ng ibang tao yun. Hindi niya na makikita. Which is sometimes, I think kalakip na yun ng hustle in being a business owner and alam mo yun, a single mom. And habang pinapalaki mo din yung mga anak mo at the same time. Pero hindi ko naman tinatago na nagbe-breakdown or ano. That's Nakikita normal. naman nila yung mga kaibigan ko. Parang minsan nagigilid na yung luha ko kung nasan man kami. Diba? Nagigilid yung luha ko. Minsan naiiyak na lang ako sa telepono. Yeah. Yun yung mga breakdown ko kasi parang hindi ko na maintindihan. Yeah. Parang sabi nga, bakit ang breadwinner isa lang? Baka naman pwede dalawa para may katulong. Sorry, may siblings ka ba? Okay. Pero ikaw lang talaga yung inaasahan ng parents mo, right? Sa ngayon. Okay, ano yung challenges ang hinarap mo nung nagsisimula ka? With your business? May mga challenges ka ba na na-experience when you're, Oo. nagsimula sa business mo? Kung ano yung Ano na yung mga gagamitin yun? mong, ano yung mga magagandang products, wala kang idea eh. Okay. Tapos kung anong gagawin mong mga, ano ba to, yung mga sa mga clients, yung tamang mapping, yung tamang ganito. Yeah. Kaya ko ba to? Or even customer service, 'di ba? Hindi mo naman alam kung paano ka makakakuha ng kliyente nung una, 'di ba? Or may mga technique ka na ba o kasi natutunan ko na ganito dapat. Alam mo yun? Wala akong binago. Parang kung paano ako makipag-usap sa isang Yeah. tao, lahat kayo ganun ako makikipag-usap. Regardless kung mag-tip ka o hindi, pare-parehas lang kayo. Yeah. Sasabihin ko yung dapat sa'yo, sasabihin ko yung ikakaganda mo, sasabihin ko yung the best para sa'yo. Yeah. Kaya pag nag-no ako sa isang bagay, kasi hindi yan ikakaganda mo. Yeah. Ganun ako. Yung about naman sa pag-register ng business mo, ganyan, paano mo figure out lahat? Kasama ko si yung friend ko, yung business partner ko ngayon na she's doing browse. Siya Okay. talaga yung nag-figure out sa mga papers, sa Okay. mga yung mga documentations and all. Siya doon. Dito ako sa magkaiba kami. Okay. Ako dito sa renovation, dito siya sa papers. Pero mahirap. Yeah. Mahirap lahat maging to get the approval of the government, the Alberta Health. Yes. Yeah. Yun din yung hindi nakikita ng tao na, alam mo yun, okay, mag-start ako ng business ngayon. Pero yun yung mga kailangan mo i-consider pag nagsisimula ka, di ba? Oo. Yeah. Madami. Yung legalities pa lang alone. Madugo na siya na work. Which is people keep on saying na, naglalashes and naggaganito lang yan or naghahawak ng camera and everything like that. But the behind the scene, they don't see it. Diba? Yung Hindi hard na work. nakikita yung top view ng lashes kung gaano kahirap. No. Yeah, kung Diba? papaano, yung registration pala ng business, ilang oras mo na yung kailangan gawin para lang, alam mo yun, magkaroon ka ng permit, diba? Tsaka yung feeling na paano mo magiging masasatisfy yung clients. I agree. Yeah. Kumbaga, how you do lashes is like you're putting yung sinulid sa karayom. Tapos nag-shake yung hand mo. Paano mo i-shoot yun? Yeah.
And sometimes yung mata pa ng... Di ba mati- nagtitwitch? Yeah. Mahirap mag-lashes. Hindi siya madali. Pero sabi ko nga, I found peace pag gumagawa ka ng lashes. Yeah. Masaya ako pag gumagawa ka ng lashes. At Parang least, happy place ko. Ganun. at least I think yun yung isang Ano? tinanong mo kay God na binigay sa'yo. Ang hirap magtrabaho pag di ka masaya. Yeah. And at least doon man lang alam mong panalo ka. Oo naman. Panalo Kasi doon. pinagdasal mo yan eh. Oo. Yeah. Hindi naman lahat siguro ng ipagdadasal mo ibibigay sa'yo. I agree. Pero at least meron, di ba? Yeah. At least doon masaya ako. Yes. Yun naman yung importante eh, happy ka sa buhay. Mm-mm. Kaysa na mag-stay ka sa isang bagay na hindi ka masaya. Totoo yan. Okay. Masabing buo lang. Di ba? Yeah. Okay. Wala po kaming pinapatamaan dyan. Kaya tension ng lashes ko, mas matagal yan sa love life ko, ah. Okay. Nung sinabi mo kanina na parang everyday kailangan mong tumakbo or everyday kailangan mong gampanan yung mga roles mo, may mga time ba na parang napagod ka na? Oo. Nakakapagod yung ikaw lang lahat nag-iisip para sa lahat. Yeah. Sa lahat, sa pamilya, sa business mo, ganun. Yung ikaw lang. Bakit ako lang? Parang ganun. Yeah. So, paano mo hinandle yan? Ay, hindi pala tayo kakain pag mag-iinarte ka. Kaya tara na. Trabaho na. Trabaho na tayo. Mag-booking tayo. Ganun. Kasi, masyado akong realistic. Pag maarte ka, hindi ka makakakain. Diba? Yeah. At pag kumalam ang tiyan mo, baka makagawa ka pa ng hindi maganda. Grabe, ang tapang mo. Diba? Kailangan, hindi ako matapang. Kasi kung malambot ako, lahat na parents ko malambot. Yeah. Kapatid ko malambot. Diba? Ang nagmana lang ata sa akin yung si Sabi, yung bunso ko. Ano din yun, diba? Lahat malambot eh. Ako na, sige na. Pero minsan nakakapagod. Ako lang. Ganun. Ako lang ba magsasakripisyo? Anong kulang sa sakripisyo? Yeah. May mga ganun drama. Tanggapin mo. Pag dumarating yung time na yun, sino ang pinaguhugutan mo ng lakas? For sure, yung family mo din lang, di ba? Tsaka dasal. Oo. Yeah. Sabi sa mukhang to. Grabe yung faith mo, dadasal no? to. Yeah. I think yun yung pinaka-main ano mo din. Like, grabe yung faith mo. Tsaka, God knows my heart. And your intentions, for sure. Of course, the intention. Hindi ko to gagawin kasi, para maanuhan ko tong isang kaibigan ko. Ganon, hindi ako ganun tao. Yeah. Kumbaga, ginagawa ko to kasi para sa amin ng pamilya ko. Yun lang, pamilya lang talaga. Yeah. Parents, anak, kapatid, negosyo, ganun. I think yun naman talaga yung pinaka-importante sa lahat. Lord, love life ha. Huwag makalimutan. Ano yung proudest moment mo bilang ikaw? Hindi bilang nanay, hindi bilang partner, kundi bilang ikaw. Yun na kaya kong gawin, yung mga bagay na alam kong hindi ko kayang gawin dati. Yeah. Na parang, kahit mababaw ha, Yeah. sobrang, sabi ko sa'yo, ang babaw ng mga, di ko pala kayang gawin to. Kasi nga may choice ka di ba? Yeah. Kaya proud ako sa sarili ko na nandito ako, na independent ako dito sa Canada, na independent Yeah, ako. sabi mo nga, even simple rice cooker, you cannot Hindi ko operate. talaga, hindi sa maarte ha, Yeah. hindi ko talaga alam paano. Yeah. O kaya parang ganun-ganun yung bigas, ganun. Hindi ko alam. So ngayon, kaya ko na. Kahit hindi pa rice cooker yan. Kahit ano pang ipaluto mo sa akin, lutuin ko yan. Yun yung pinaka-proud ako na parang, pag wala ka talagang choice sa buhay, gagawin mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa dati. Yeah. Pero hindi ko nagawang kumapit sa mga
patalim, gano'n. Hindi gano'n yun, Baka Kahit kasi yung mga pang isipin. dirty old man. Yung mga Mga dirty old man, wala po akong gano'n. Zero yun. Ganun. Yung mga sleeping around, gano'n. Walang gano'n doon. Well, based on naman sa kwento mo, like we can see naman yung, alam mo yung hard work behind Oo, the scene. hard work lang. Guys, ang ginawa niya, maglakad sa negative 50, 50, guys, for oo. 20 minutes and then split shift. Split shift. I cannot imagine myself doing that. Di ba? You know what I Parang- mean? Like, parang wow, ang hirap. Tinitry ko nang parang i-imagine yung sarili ko na maglakad sa snow. Paglabas ko pa lang sa bahay, magda-taxi na ako. Pero siya, Wala guys, siyang kinaya pera niya eh. nun. Wala kasi siyang ibang option, sabi Wala mo akong nga. perang pang bus. Wala akong perang pambili ng, Diba? masyadong pagkain nun. Ni wings, ni burger, di ako makabili nun. Kasi ganun ka naman talaga magsisimula dito sa Canada, guys. Ganun yung buhay, hindi siya madali. Kahit yung 8 years ko dito, hindi ako nakakakain sa restaurant. Yeah. Hindi naman ako masyadong Kasi kailangan mong magpadala din sa Pilipinas. Oo, as you padala nga. mentioned. 2 nag-aaral doon. May dalawa siyang pinapag-aral, guys. Kapatid ko tsaka yung anak ko. Yeah. Tapos may Grabe. 2 akong magulang na nandun. So, And sinusuportan mo sila lahat. lahat, yung bills nila doon tsaka bills Bills ko mo dito. And mag-isa mo lang. Oo. Pag naiwan, $50. Hey, anong excuse mo, no? Not to do like everything that you wanna do in life. 'Di ba? Ang galing. Like, kasi hindi mo ginamit yung mga excuses mo. Instead, like, okay, I have to do this. Because I have to. Gumawa ako ng way para magkaroon ng extra. Sabi sa'yo, 2 jobs ako nun, tsaka 2 sidelines eh. Nagme-makeup, tapos nagbe-bake ako ng cake. Tapos nagsiserver ako sa hapon. Tapos sa gabi, parang yung sa meals. Yeah. Ganon. So, guys, yun yung mga hindi nyo nakita. Oo, kayo naman, kasi nakikita nyo, puro lagi nakaganon, may alak. Yun yung mga behind the scene talaga sa totoong buhay. Yun talaga. Na mahirap talaga. Yeah. Diba? Social media is just like a platform like you can show off. Yeah. But in reality, you didn't know what's going on behind that. Yeah. Naniniwala ka ba na lahat tayo may kanya-kanyang laban? So, yun na lang yung tignan nyo. Diba? Oo, lahat tayo kanya-kanyang laban, pero kanya-kanya ding timing. Yes. In God's time, everything is perfect. Kaya that's why you have to stop comparing yourself to your friends, Oh, yeah. to Naniniwala other ko dyan. people. Oh, bakit siya? Nandito na siya. Bakit ako nandito pa? Parang sa akin, I have my own timing. And that's going to be perfect because that's from God. Yeah. Diba? Naniniwala Totoo din ako yun. dyan. Maniwala kayo doon. Yeah. Kaya hindi wala sa akin talaga yung mga tipong yung parang sa kaibigan, yung magko-compare ka, gano'n. Yeah. Hindi yun. So, iwasan natin yung ganun. Yung Iwasan nyo comparison. mag-isip, iwasan nyo yung comparison sa ibang tao, hindi lang sa kaibigan, sa ibang tao, sa pamilya. Ganun. Because you're gonna have your own time from Yeah. God. Yeah. It may be slow, And sabi mo nga, mag-focus lang sa goal. Diba? mag-focus ka lang. Yeah. Tsaka stop saying that, I'm going to prove this because of them. No. You do it for yourself. Yes. Yeah, I agree with that. Oo. Para makabili ka ng luho. Ganon. Or Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ganon. Okay. Okay. Ano na? Kung naririnig ka ngayon ng anak mo or ng mga anak mo at wala kang ibang sasabihin kundi ito, ano yung gusto mong malaman niya sa puso mo or malaman ng mga anak mo sa puso mo? I am doing everything the best that I can to give Or okay, you might wanna look at the camera and imagine Parang that naiiyak na ako. and imagine na sila yung kausap mo. Kasi they might see it like 30 years from now. And, ayun, imagine that. Kasi, pwede mo rin silang ipakita yun after nito, di ba? Na, kung anong gusto mong sabihin sa kanila. I'm doing the best that I can to give you a good life. And I always pray to God to give you a good partner in life. Kasi hindi ko nga makuha yun, di ba? Kahit sa mga bata na lang. And kahit sobrang pagod ko and all, I wanna cater them a good food, a good vacation, everything. Sorry, I couldn't give you a whole family. I tried so hard to buong pamilya. Kaso, hindi talaga nag-workout. Kaya, ayoko maramdaman nila na may pagkukulang sa kanila kasi wala silang tatay. Kaya ginagawa ko lahat ng trabaho, lahat para walang pagkukulang na mararamdaman nila kahit alam kong meron. Kasi nga walang father figure, di ba? Yeah.
Pero sana nakita nila yung mahirap sa kanila na makita sa ngayon kasi mga bata pa sila, di ba? Yeah. Pero in the future, alam nila at mararamdaman nila na mahal ko sila. Kahit gaano yung pagod ko, walang tulog, basta sila, they're gonna eat on time. Ganun. Yeah. Kahit nga minsan, like, nakita namin na nasa inyo kami, diba? Like, even sinabi mo nga na minsan wala ka nanding time para sa sarili mo. Wala talaga. Because you have to Mukha lang meron. Yeah. Mukha lang meron, pero wala talaga. Yeah. Kahit pagligo, ang hirap mag-ano. Kasi yung bunso mo, parang sasabihin, Mommy, sleep with me. Naririnig ng mga clients ko eh. Yeah, gusto Na parang, niya I wanna sleep with magpa-baby. you. Yeah. Ganun. Pero parang, dali lang, hindi pa tayo kote. Ang dami nating inano ngayon. Parang ganun. Okay, just one more client. Nakakaawa pakinggan. I wanna sleep with you. I wanna eat with you. Ganun. Pero wala kaming choice. Pero paano mo ina-explain sa kanila na maiintindihan nila na you have We to need do to all buy, of it? we need to buy rice and we need to buy milk. Mahirap, madaming sakripisyo. Pero God knows, gusto ko buo pamilya ko. Pero wala eh. Hindi natin mapipilit. Hindi pwede, hindi binigay eh. So, kailangan ko mapakita sa mga bata na kahit financially, kaya ko mag-isa. Ganun. Kaya pag day off ko, day off. Ganun. Para sa kanila. Or even, alam mo yun, hindi man financially, pero alam mo yun, rather than losing myself, I gotta have to like stand up for us, diba? Totoo yan. Hindi ako para masira sa isang lalaki tapos yung mga anak ko madadamay. Dapat buo ako. Yeah. And strong ako. May 2 akong bata eh. Yeah. And then yung kakalakhan din kasi nila. Oo. You have Baka to kasi protect sabihin nila, ay pwede akong manakit. Kasi yung mami ko pumapayag, di ba? Yeah. Kaya alam nila yan, ramdam naman nila yan. Na ayoko silang may kulang. Yeah. Sorry, alam mo yun. Pero hindi ko sila pinagbabawalan. Makita yung mga nila, daddy nila. Okay. Yun lang ba yung sasabihin mo sa kanila? Alam nila yun, na mahal ko sila. Sila buhay ko eh. I couldn't even sleep without one. Yeah. Isa sa kanila, kulang, hindi ako makatulog. Hindi ako makatulog. Alam ng karamihan yan. Minsan papagurin ko na yung sarili ko, matutulog ako sa couch. Kasi wala yung isa. Kaya kailangan pagod na pagod ako para makatulog ako. Ganon ko sila kamahal. Ayoko silang kulang. Yeah. Oh my God. May na. Tama na. Nag-ghost ka na nga eh. Okay. Iko-close ko na siya. Last na. Close mo na. Okay. Paubos na yung makeup. If this episode touches one woman who's going through that, what you've survived, diba? Anong gusto mong iwan na message para sa kanya? Yung isang babae na naka-experience ng same din sa'yo, sa experience mo. Well, you have to, ang daling sabihin, pero you really have to be strong to survive. Yeah. And then, you have to pray. You have to pray, promise. Iba ang nagagawa ng prayers. Prayers And talaga sometimes it's so remove, surprising kasi feeling mo hindi mo na, alam mo yun, hindi mo na siya kaya. Pero pag nag-pray ka lang and then, pag Huwag ka naman mag-pray dahil may kailangan ka lang. Mag-pray ka pa din dahil gusto mo mag-thank you. or ganun. mag-pray and then do the action as well. Nagpe-pray ka, sana may kami, pero nandiyan ka naman nakahilata. Nakahilata ka, di ba? Bro, Lord, bigyan mo ako ng magandang ganito, ng break. Nung binigyan mo ko, anong ginawa ko? Di ba, pinalaki ko naman. Yeah. And at the same time, I'm so proud to say na we're helping others talaga. Yes. Yeah. Even sa lahat, di ko na pala iisa-isahin. Basta ganun. Yeah. Yung my business is helping other people. Yeah. That's good. Yeah. Well, I think kasi ang helping naman, you don't have to show naman talaga, di ba? Like, Oo. even like posting in social media. Hindi ako stuff like nagpo-post. that. Yeah. Hindi ako nagpo-post ng mga tulong. Pero alam na nila yan. Yes. Kasi napaka-random ko minsan tumulong eh. Sa random people. Ganun. Yeah.
Especially na ang dami pang kailangang isipin. Oo. Basta may extra ako. Parang I don't mind giving $100 to ganun. That's okay na. GoFund, mga ganun. GoFund, tsaka sa pay forward or backward ba? Sa grocery store, mga ganun. Yeah. Yan lang. Amazing. Okay. I think, lastly, saan ka pwede i-follow, mag-book Kala ko or, tanong na naman. or supportahan yung business mo. So guys, eto na, pag kailangan nyo ng lash tech, Lash tech, Yeah. Oo. Ayan. Please follow XY Lashes INC on Instagram and on Facebook. You can book with me online too. yeah. But make sure to I have a lot naman talaga. Facebook, Messenger, lahat. My own personal number. Pwede kayo mag-book doon. Magre-reply ako agad. Yeah. Sa Google, di ba naano ka din naman nila? Yeah, sa sa search? Google. xylashes.com. Okay, that's amazing. And thank you so much for sharing your stories, sis. So, that's it, guys. Nakakaiyak dito. Do give us a follow. And yeah, thank you so much for your time. Till next time. Magdala kayong tissue pag nandito kayo. Nakakaiyak eh. Kahit ayaw mo mag-iyak, Yeah. iyakan. Kahit ayaw mo, di ba? Kasi Nakakaiyak talaga. Ang hirap ng buhay. sobrang hirap ng buhay. And plastic ako, hindi mo sasabing mahirap.